Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Aprobado na ng House Committee on Justice ang committee report na nagpapatibay sa probable cause sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Posibleng sumalang na ito sa plenaryo sa isang linggo para pagbotohan ng lahat ng mga kongresista kung iaakyat ba ang articles of impeachment sa Senado. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. To the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved. Lusot na sa House Committee on Justice ang committee report sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botohan, unanimous ang boto ng 55 na mambabatas na pagtibayin ang ulat kaugnay sa probable cause sa reklamo. That 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report. Nakapaloob sa articles of impeachment ang mga reklamong betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption at iba pang high crimes laban kay VP Sara. Kabilang sa mga binigyang diin ang umano'y maling paggamit ng confidential funds at umano'y banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sagot ng kampo ng pangalawang Pangulo, The defense team, we have a strategy on that matter. We cannot really fully disclose it. Perhaps one thing I could mention now is if you look at the transactions that were mentioned even in the AMLAC report. Gayunpaman, muling iginiit ng kampo ni Duterte na unconstitutional ang proseso ng komite na tinawag nilang fishing expedition. Hindi dumalo si VP Sara sa anumang pagdinig ng House panel. Hindi rin umano sila nagsisisi na hindi nakipagtulungan sa ginawang pagdinig. To answer your question directly, no, we do not regret what we did. Precisely because our objections were fundamental and constitutional dito sa naganap na proceedings. Naninindigan naman ng chairperson ng komite na wasto ang kanilang naging proseso. Let us pursue this to its logical conclusion. Otherwise, the cycle of impunity will only repeat. No one, no matter how powerful, no matter the title, is above the law. Malayo pa. Pero kahit papaano, sa totoo lang, malayo na. Ipadadala na ng panel ang committee report sa House Plenary. Inaasahang isasagawa ang botohan ng buong kapulungan sa susunod na linggo kung saan kailangang makakuha ng hindi bababa sa 1/3 na boto ng mga miyembro ng Kamara upang formal na maiakyat ang kaso sa Senado. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.